Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-37 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Hiwaga. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa kabila ng mga pag-iingat, kumalat pa rin ang balita tungkol sa mga pangyayari sa gabi ng piging. Sa bahay ni Kapitana Loleng at Kapitan Toringoy Orenda sa Santa Cruz, naging sentro ng usapan ang natuklasan ni Chichoy, ang payat na platero, na maraming sako ng pulbura ang nakatago sa ilalim ng kubol na ginamit sa piging. Natagpuan ito sa ilalim ng mesa, sahig, bubungan, at sa likod ng mga upuan. Ayon kay Ginoong Pasta, posibleng ang may kagagawan nito ay isang kaaway ni Don Timoteo o isang karibal ni Juanito. Binalaan ni Kapitana Loleng si Isagani na magtago upang hindi mapagbintangan, ngunit ngumiti lamang ang binata at nanatiling tahimik. Ang investigasyon ay pinangunahan ni Don Timoteo at ng kanyang kaibigan na si Simon, na nag-utos na alisin ang mga hindi kinakailangang tao sa lugar. Habang patuloy ang usapan, nagkaroon ng samot-saring hinala ang mga naroroon. Inisip ng ilan na ang mga pari, si Quiroga, ang mga mag-aaral, o si Makaraig ang may kagagawan, ngunit ayon kay Chichoy, isang impormante mula sa pamahalaan, ang nagsabing si Simon ang tunay na nagplano ng lahat. Nagulat ang lahat, lalo na nang malaman nilang si Simon mismo ay umalis sa lugar bago magsimula ang hapunan. Habang patuloy ang usapan, lumitaw ang iba't ibang haka-haka na si Simon ay nagtataglay ng yaman at kapangyarihang hindi karaniwan. Inalala ni Binday, isa sa mga anak ni Kapitan Toringoy, na minsan niyang nakita ang asul na apoy sa bahay ni Simon, na pinaniniwalaan ng ilan na tanda ng pagiging demonyo ni Simon. Sa huli, nabanggit na ang naganap na kaguluhan sa pista ay dahil sa isang taong nagnakaw ng lampara na may pulbura na regalo ni Simon. Ang mga kasunod na pangyayari ay nagpahiwatig ng malaking panganib na sanay naganap kung natuloy ang plano ni Simon na pasabugin ang lugar gamit ang lampara. Naging palaisipan kung sino ang tumigil sa plano sa huli, ngunit malinaw sa lahat na ang naganap ay isang malaking trahedya na muntik ng maganap at magbunga ng pagkamatay ng maraming tao. Si Isagani, na tahimik na nakinig sa buong usapan, ay tila may alam sa mga nangyari ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Sa dulo ng kabanata, nagpaalam at umalis si Isagani sa bahay ng mga Orenda at bumalik sa piling ng kanyang tiyuhin. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Kumalat ang balita tungkol sa natagpuang mga sako ng pulbura sa ilalim ng kubol na ginamit sa piging ni Don Timoteo, kahit pa sinubukan itong itago sa publiko. Naging sentro ito ng usapan sa bahay ni Kapitana Loleng. Ibinahagi ni Chichoy na nakita niya ang mga sako ng pulbura sa ilalim ng mesa, sahig, bubungan at sa likod ng mga upuan na nagdulot ng takot at pangamba sa mga tao dahil sa posibilidad na sumabog ang buong lugar. Maraming haka-haka at hinala kung sino ang naglagay ng mga pulbura, kabilang ang mga pari, si Quiroga, mga mag-aaral, o si Makaraig. Sa huli, napag-alaman mula kay Chichoy na si Simon ang itinuturong may kagagawa ng plano. Nalaman ng mga naroroon na si Simon ay umalis bago magsimula ang hapunan, na nagpatibay sa hinalang siya ang may layunin na patayin ang mga opisyales na naroroon sa piging gamit ang lampara na puno ng pulbura. Sa huli, si Isagani ay tahimik na nakinig sa mga usapan at tila may malalim na iniisip at nalalaman tungkol sa mga nangyari. Matapos ang lahat ng pag-uusap, nagpaalam siya at bumalik sa piling ng kanyang tiyuhin. Mga mahahalagang tauhan. Simon, ang alahero na tunay na nagplano ng pagsabog sa piging gamit ang mga sako ng pulbura. Siya ang itinuturong may kagagawan ng lahat at siyang nagbigay ng lampara na puno ng pulbura upang magdulot ng malaking trahedya. Isagani, isang binatang tahimik na nakinig sa usapan tungkol sa natuklasan sa piging. Siya ay tila may alam sa mga pangyayari
Ngunit piniling hindi magsalita at sa huli ay nagpaalam at umalis na tila nagpapahiwatig ng paglisan sa kanyang dating mundo. Chichoy, ang payat na platero na nagbalita sa pamilya Orenda tungkol sa mga natagpuang sako ng pulbura sa piging ni Don Timoteo. Siya ang nagbigay ng mga detalye na nagdulot ng takot at pag-aalala sa mga nakikinig. Kapitana Loleng, isang matapang at matalinong negosyante ng alahas na naging abala sa pakikinig sa mga balita tungkol sa pulbura. Siya ang nagbabala kay Isagani na magtago upang hindi mapagbintangan, Kapitan Toringoy o Kapitan Domingo. Ang asawa ni Kapitana Loleng na nakikinig din sa mga balita at nagkukunwaring matapang sa kabila ng takot na nararamdaman sa mga narinig na balita. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay naganap sa bahay ni na Kapitana Loleng at Kapitan Toringoy na matatagpuan sa distrito ng Santa Cruz. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Pulbura, isang uri ng pulbos na ginagamit bilang pampasabog o pampaputok. Piging, isang handaan o malaking salo-salo na kadalasang isinasagawa para sa espesyal na okasyon. Kubol, isang pansamantalang istruktura o silungan na kadalasang yari sa kahoy o tela. Imbestigasyon, isang masusing pagsisiyasat o pag-iimbestiga sa isang pangyayari upang alamin ang katotohanan. Palihim, ginagawa ng lihim o patago upang hindi mabunyag sa iba. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kasamaan at lihim na balak ay hindi kailanman mananatiling nakatago. Kahit anong pag-iingat, lalabas at malalaman pa rin ng mga tao ang katotohanan. Ang pag-iingat at pagiging mapagmatyag sa mga kilos ng iba ay mahalaga, lalo na kung may mga hindi pangkaraniwang pangyayari na maaaring magdulot ng kapahamakan sa nakararami. Ang tahimik na pagkilos at pag-iingat sa sarili, gaya ng ginawa ni Isagani, ay nagpapakita na hindi lahat ng naririnig o nalalaman ay dapat agad na isiwalat. May tamang oras at lugar para magpahayag ng nalalaman, lalo na kung may kinalaman sa panganib. At diyan nagtatapos ang ika-37 kabanata ng El Filibusterismo, ang hiwaga. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.